Kinben Book 6, Chapter 161. Sa natitirang mahigit na 3 minuto ng unang quarter ay nagawa nga muli ng Calapan City na maibaba sa isa ang lamang ng Makati City. Inakala ng mga manonood sa venue na magsisimula na ang kanilang home team sa pagkakaroon ng malaking kalamangan, subalit bigla na lang itong sinira ni Ricky Mendez. Ang huling puntos nga ni Mendez sa harapan ni Nasi at Abad ay nagbigay ng mensahe para sa taga Makati at ito ang nagpakuyom sa kanila nang pagmasdan pa nila ang ace player ng Blue Phoenix. 23-22 ang score at sa pagpunta ng possession sa Makati ay makikita nga ang nakahanda na sa pagdepensa na team ng Calapan. Makikita nga si Mendez na inaabangan na si Recto sa gitna at ganoon din si Sanchez kay Abad at si Ibanez kay C. At papakitang gilas ka na talaga, Mendez. Pinaparamdam mo sa akin na hindi na ikaw iyong player na nakalaban ko noong nag 1-on-1 tayo. Sabi nga ni Abad sa isip at napatingin din siya kay Sanchez ng mga sandaling iyon. Agad namang tumakbo si Quintos kay Recto at sa pagkaliwa ng ball handler ay agad nang bumangga si Mendez dito. Kasunod nga rin noon ay ang agarang pagtakbo ng sentro ng Makati sa basket habang nakataas ang kamay nito. Si Recto naman ay palobong ipinasa ang bola at sa pagsambot ng sentro nila rito ay doon na nga rin bumigla ng litaw si Marky Lee para harangan ito. Napangiti ng marahan si Quintos at napatingin kay Dakis na nasa likuran ni Lee. Humakbang pa nga ng isa si Dakis at pagkatapos noon ay isang pataas na release sa bola ang ginawa ni Quintos papunta sa basket. Isang floater shot iyon at napakuyom na lang si Lee dahil hindi niya natamaan ng bola. Pumasok nga agad ang tirang iyon ni Quintos at kasunod noon ay ang mabilis na pagtakbo ng mga players ng Makati sa side ng Calapan City. Sa kabila nga ng ginawa ni Mendez ay makikita pa rin nga sa mukha ng bawat isa ang kakalmahan dahil sila raw ang team na hindi basta-basta maaapektuhan ng mga ganoong highlights ng kalaban. Eksperyensado na raw sila sa mga ganoong pagkakataon at pansin nga rin ito ni Mendez. "Jeron, tikitan mo si Mendez." Sigaw pa nga ni Abad at agad namang hinarangan ni Recto si Mendez sa paglampas nito sa gitna. Si Ricky ay bumigla ng pagbaba sa dribbling at dito nga niya binigla si Recto ng pagkaliwa at doon na nga rin ito bumangga sa screen na binigay ni Lee. Mabilis ngang umabante si Ricky at sa pagsabay ni Dake sa kanya ay siya ring pagseryoso ng kanyang mga mata. Isang mabilis na pag-iwas ang kanyang ginawa sa bumigla ng sulpot na si Abad. Kamuntikan na siyang maagawan ng bola at sa paglayo nga ni Ricky ay agad naman niyang hinanap si Dre. Ipapasa na nga niya rito ang bola kaso ang agresibo ng depensa sa kanya ni Abad at ito ang marahang nagbigay sa kanya ng kadelikaduhan. "Maganda ang ginawa mo kanina, Mendez. Sabihin na nating pinahanga mo ako sa huli mong play. Pero ace player ako ng Makati. Kaya ko ring gawin ang ginawa mo." Sabi nga ni Abad sa sarili at sa paghakbang niya pauna palapit kay Mendez ay siya namang bigla ang pag-iwas nito muli sa kanya. Nagawa nga niyang pigilan ng extra pass nito at si Sanchez ay kasalukuyan ng binabantayan ni Recto habang si Dakis naman ay nakalapit na rin muli kay Lee. Kalmado lang si Abad at ganoon din naman si Mendez na agad na lumibot ang tingin sa kanyang mga kakampi. Si Coach Isaiah naman ay sumigaw at sinabi sa mga players niya na huwag tamad kumilos. Napangiti naman din ng marahan si Coach Jawo dahil doon. Dito na nga makikita ang pagbigla ni na Carlo at Dre ng takbo mula sa kanilang mga defenders. Sina Recto at C ay napakuyom na lang nang biglang nagsalubong sa may basket ang mga binabantayan nila. Si Carlo ay gumamit ng screen at sa pagkakita rito ni Mendez ay bigla niyang iginalaw ang bola. Kaso ang plano sana niyang fake pass at bigla ang pag-abante ay nagawang masira ni Abad nang mahuli nito ang bolang kanyang hawak. Nahampas ito ni Abad at si Mendez ay nilampasan din ito. Nahuli niya. Sabi nga ni Ricky at sa pagpihit niya papunta sa bola ay doon na nga siya napaatras dahil sa pagsagi sa kanya ni Abad. Lumangit-ngit nga ang sapatos ni Ricky at agad na umabante. Hinabol nga niya si Abad na nagawang maagaw ang bola mula sa kanya at sa paglampas nga niya rito ay dito na nga bumigla ng talon palayo ito mula kay Mendez. Isang step back shot na naman iyon at napaseryoso lang si Ricky dahil hindi siya aabot. Hindi talaga magpapatalo ang isang ito.
Nasabi na nga lang ni Ricky sa isip at sa pagbitaw ni Abad sa bola ay doon na nga rin lumitaw si Sanchez mula sa likuran nito. Hinampas ni Dre ang bola kaso iniiwas ito ni Abad at doon na nga niya natamaan ito sa may ulo at doon na rin napasilbato ang referee. Natawagan ng foul si Sanchez at napakuyom si Coach Isaiah dahil doon. Alam ko kung paano maglaro ang mga ito. May mga instances na may biglang defender ang bumibigla na lang ng sudkot mula sa likuran. Sabi nga ni Abad sa isip na lumapag na hawak ang bola. Sina Dre at Ricky naman ay nagkatinginan at napataas na nga lang ng kamay si Sanchez dahil sa foul na kanyang nagawa. Iyon na nga rin ang ikalawang foul ni Sanchez at si Coach Isaiah nga ay agad na pinatayo si Baron para palitan ito. Napangiti nga agad si Cimarron at sa pagdating ni Dre ay tinapikan pa niya ito sa balikat. Pero nasa team ko si Abad. Siya ang pipigil sa magic na gagawin ng pamangkin mo PJ. Nasabi na nga lang sa isip ni Coach Jawo na napatingin pa ng pasimple sa bench ng kalaban. Nakita na nga niya ang pagpasok ni Baron Cimarron at napatango na lang siya habang hinahaplos ang kanyang malaking tiyan. Agad nga ang pinagmasdan ni Baron si Abad na biglang sinambot ang pasa mula sa inbounder na si Dakis. Si Ricky naman ang oras na iyon ay pasimpleng nakasunod kay Recto na kalmado lang na naglalakad. Marahan ngang umatras si Abad at kinumusta si Cimarron na hindi naman siya pinansin. Sa pag-abante na nga ni KA7 ay doon na nga lang nabangga si Baron sa katawan ni Quintos. Ang lakas doon at napakuyom si Baron nang lumampas sa kanila si Abad. Si Marlon naman ay agad na sinabayan ito kaso maliksi si Abad na bumigla ng hinto at bigla ang pag-abante ng paiwas kay Magbuo. Napakuyom na nga lang ang crowd dahil doon. Sa paglampas nga ni Abad ay doon na nga rin unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. Bigla ngang lumitaw si Mendez at bigla naman niyang hinawakan ng bola at sa pag-abante niya papunta sa basket ay bumigla ito ng tayo sa kanyang harapan. Ang lakas ng loob ng batang itong mag-set ng charge kay Knight. Naibulalas na nga lang ni Coach Jawo. Si Knight naman ay tumalo ng paiwas kay Ricky at dito naman napakuyom ang player na iyon. Ang bilis ng kanyang reaction time. Sabi nga ni Ricky sa isip na seryosong pinagmasdan ang nasa ering si Abad. Ibinato nga ni Knight ang bola sa likuran ni Mendez at doon na nga sinambot ni Quintos iyon. Magaling ang ginawa mo pero team game ito. Sabi nga ni Knight kay Mendez sa paglapag niya. Doon na nga rin makikita ang pagtalo ni Quintos. Ang bola nga ay ilalagay na niya sa basket. Ang mga manonood na malapit doon ay napakuyom na ng kamao hanggang sa sinabayan nga ito ni Magbuo at doon na nga napaseryoso ang marami nang supalpala nito ang sentro ng Makati City. Nahuli niya pa rin. Sabi nga ni Quintos sa sarili na makikita pa ang pagngisi sa paglapag nilang dalawa sa likuran ng basket. Agad nga niyang sinandalan si Magbuo at mula sa likuran sa pinuntahan ng bola ay doon na nga lumitaw si Mario C. Siya nga ang kumuha ng rebound at makikita ngang nasa ere na agad ito. Nakatingin ito sa basket at bilis ang pinakawala ng bola gamit ang kanyang kanang kamay. Kumawala naman ang malakas na bigwas ng hangin nang hampasin ni Cimarron ang bolang pinakawala niya. Lumalaban ang depensa ng kalaban. Si Mario C nga ay nagulat doon at nagawa ngang matamaan ni Cimarron ang bola sa ere. Ngayon lang din ito naglaro kung kaya marami pa itong lakas na naiimbak. Sa paglapag nga rin nila sa ibaba ay doon na nga nagmintis ang tira ni Mario C na ikinaseryoso ng mga manonood. Rebound! Bulalas ni Coach Jawo at doon na nga nakangising tumalon si Abad. Makikita rin ang pagtalo ni Quintos na hindi napansin na si Magbuo ay lumayo na sa kanya. Makikita nga ng dalawang players na nakaputi ang nasa ere. Pero isang manlalaro na nakasod ang humaklit ng bola mula sa kanila bago pa man mahawakan ng alinman sa mga ito iyon. Si Coach Jawo nga ay napakuyom. Sina Ricky at Baron naman ay agad na kumaripas ng takbo. Si Marlon Magbuo nga ang kumuha ng rebound at si Coach Isaiah ay napakuyom na lang dahil doon. Sa paglapag ni Magbuo ay siya rin pagbato niya sa bola. Bagamat kamunti ka na itong matamaan ng kamay ni C ay tuluyan na nga itong gumuhit papunta sa side ng Calapan City. Nagtakbuhan agad ang mga players ng Makati at doon na nga sinambot ni Mendez ang bola. Nasa likuran nga niya si Recto na mabilis na humabol habang si Abad naman ay nagdidilim ang paningin na nilampasan si Mendez. Nagwala ang crowd ng Makati dahil sa agarang responde ng kanilang ace player. Si Ricky naman ay marahang napangiti at bumigla ng hinto upang mapalampas si Recto. Kasunod din ang pagtalo niya palayo at pagbato niya sa bola papunta sa basket. Hindi na nga nila sinayang ang fast break na ito at dito na nga napatalon si Abad.
para i-intercept ang pasa ni Mendez, pero nagdilim ang paningin ni Baron at inunahan siya nito. Kasunod din noon ay ang pagdiretso ng mga kamay ni Semeron sa basket, at dito na nga niya dinakdakan ng ace player ng Makati City na si KA7. Ang mga manonood nga ay napatulala na lang, at sa paglapag ni Abad ay siya rin pagsunod ni Semeron na agad na tumakbo papunta kay Mendez. Inaasahan ni Abad na yayabangin siya ni Mendez dahil alam niyang mayabang ito. Noong unang beses pa lang niyang nakita ito nang magpunta siya sa Kalapan. Pero walang ganoon. Napatingin na nga lang siya kay Semeron at doon na nga kumawala ang apira nila ni Mendez. Dito na nga rin napakuyom si Abad at naalala ang alok niya kay Ricky Mendez na pagsali sa team nila noong nakaraan. Kung ito raw ang naging kakampi niya, sigurado raw na malupit na point guard ang kanyang kasama ngayon. Sayang, nasabi na nga lang ni Abad sa isip na seryosong napatingin kay Jeron Recto. 25-24 nga ang score matapos iyon, at si Recto nga ang pinag-inbound ni Abad at siya na nga rin ang sumambot sa bola. Ayusin mo ang laro mo, Jeron. Mahinang sabi nga ni Knight na ikinatango naman ni Recto. Si Knight nga ang nagtawid sa bola at sa paglampas niya sa gitna ay siya ring agad na pagsalubong sa kanya ni Semeron. Dinakdakan siya nito kung kaya bumigla nga si Knight ng abante, at sa pagsabay ni Semeron ay bumigla siya ng pagkaliwa. Isang mabilis na dribbling din ang kanyang ginawa, at sa pagsabay muli ni Semeron ay dito na nga siya bumigla ng pagkanan, at sa paghabol pa rin ng kanyang defender ay dito na nga siya umabante. Pinatalbog niya ang bola, at sa pagbalik ni Semeron ay dito na nga siya bumigla ng balik na nagpasigaw sa mga manonood dahil ang defender ni Abad ay bigla na lang nawala ng balanse. Isang ankle breaker ang ipinamalas ni Abad at agad din siyang tumalon palayo sa defender niyang nakaupo ngayon sa sahig ng court. Quits na tayo, Semeron. Sabi pa nga sa isip ni Abad, at sa pagtalo niya ay doon na rin siya nagpakawala ng isang step back 3-point shot. Sa pagkawala ng bola sa kanyang mga palad ay doon na rin napaseryoso ang mga manonood at maging si Coach Jawo dahil hinabol ni Mendez ang bitaw ni Abad. Natamaan ito ang bola, at sa paglapag nga ni Knight ay napakuyom siya kung bakit daw nandito ngayon itong si Ibanez. Nagmintis ang tres ni Knight at doon na nga rin napakuyom sina Quintos at Takis. Hindi raw sila papayag na makuha ng kalaban ang rebound. Dito na nga nila agarang sinandalan ang mga katapatan nila, at doon na nga rin napakuyom ang mga manonood dahil bago pa man tumalo ng big man ng Makati ay siya namang pagsulpot ni Baron Semeron. Nakabawi agad ito mula sa pagkakaupo sa sahig ng court. Ito nga ang kumuha ng rebound, at sa paglapag nito ay agad niyang ibinato ang bola sa kanilang ace player na si Ricky Mendez. Gumuhit na naman ang bola sa gitna ng court, at si Ricky ay napangiti na lang nang sambutin niya iyon. Sabay ring lumampas sa kanya sina Recto at si Abad na makikita sa mga mata ang hindi pagkatuwa dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari sa mga ginagawa niyang plays. Si Ricky naman ay bumigla ng hinto, at sa pag-abante ni Abad ay bigla siyang yumuko. Alam ko na iyan, sabi nga ni Abad, at mabilis niyang hinanap ang bola sa gagawing duck-in move ni Mendez. Kaso wala na ang bola rito. Dito na nga rin napasigaw si Coach Jawo dahil dumating si Ibanez, at sa pagsambot nito sa no-look pass ni Mendez papunta sa likuran ay huminto pa muna siya bago tumalon. Doon na nga lumitaw si Marius na nasa ere. Bubutaan sana niya si Ibanez mula sa likuran, kaso nahulaan daw nito ang kanyang gagawin. Sa paglampas nga niya ay doon na nga rin tumalon si Ibanez matapos humakbang ng isa pa palayo sa kanya. Isang tres ang pinakawalan ni Carlo, at sa paglapag niya ay napasilbato na lang ang referee dahil sa paglapag din ni Abad sa kanyang landing area. Sinubukan pa nga siya nitong mabutaan, kaso huli na iyon. Ang masaklap, natawagan pa ng foul ang ace player ng Makati. Kasunod nga rin noon ang paghalit ng bola sa basket na nagpatalon sa tuwa sa mga players ng Kalapan mula sa kanilang bench. Basket counted! Bulalas pa nga ng referee at napakuyom na lang si Carlo nang marinig iyon. Ang nasa harapan naman niyang si Abad ay napahinga ng malalim. Totoo ba itong napapanood natin? Naitanong na nga lang ng isang taga Makati. Akala ko tatambakan natin ng Kalapan, gaya noong nangyari sa laro nila laban kina Kyrie. Wika naman ang isa. Huwag ninyong basta maliitin ang mga natatalong teams dahil minsan iyon ang nagiging drive nila para mas maging magaling. Bigla namang winika ng isang lalaki na sombrero, at nang mapatingin dito ang mga nagsasalitang taga Makati
ay napaseryoso na lang sila dahil kilala nila kung sino ito. Napangiti pa nga ang lalaking iyon habang nakatingin sa loob ng court at kasunod noon ay ang bigla rin niyang pagseryoso dahil tinanggal nga raw pala niya ang kanyang face mask. Patay. Nasabi na nga lang niya at dito na nga siya napangiti ng pilit nang ang mga manonood na malapit sa kanya ay agad siyang pinagtinginan.